Welcome to HomeBuddy TV Vlog. Hi guys, nandito tayo ngayon sa Roa City, no? Ngayon, Friday na. So, matagal din tayo guys, di nakapag-vlog kasi nga usual lang naman ang ginagawa natin. Yung ganitong lang tayo, hatid sundo sa mga bata, and then yung normal na natin na routine. So, hindi na muna ako nag-vlog kasi sabi ko, ganun pa rin naman, wala tayong content. Pero ngayong araw guys, naisipan ko mag-vlog kasi may nangyari kahapon, no? Kung matatandaan ninyo, yung dalawang matatanda na ospital, di ba? Yung tito ko at yung tita ko na hinahatid-hatid ko din sa laboratory, sa magpa-laboratory test at saka magsimba. Sinasamahan ko yon. Atong na-hospital silang dalawa nga, tapos yung si tita namatay, no? So kahapon naman guys, si tito naman pumanaw na si tito kahapon, no? Mga alas 5 ng hapon. So, yun talaga, no? Parang mahirap paniwalaan. Pero parang tama yung sinasabi ng doktor nung nandun sa ospital, no? Biro lang pero merong it makes sense, no? Sabi niya sa mag-asawa, sabi niya, believe ako sa inyo kasi kayo, one for all for one, no? So kung saan yung isa, sasama yung isa. Na-hospital si tita, sumunod na araw, sumunod si tito. Na-hospital din si tito. Tapos namatay si tita nung nakarang buwan lang. Ngayong buwan naman, namatay naman si tito, no? So si tito ayaw magpaiwan. Gusto niya talaga sumama siya kay tita, no? Kahit nung so, believe talaga ako dun sa yung pagmamahal ni tito kay tita ba. Pero kagabi nag-usap kami nung yung anak niya, yung cousin ko. Kasi si tito, nagbilin si tito na na kapag nawala nga siya, gusto niya dun siya ilibing sa Dumaraw. So, yun ang pinag-usapan namin ni Toto, na sabi ko, paano yan? Ay gusto ni papa mo pala nandun siya sa Dumaraw siya ilibing. Ay samantala si tita, alam naman niya nandito si tita sa dito sa Sapian. So sabi ko, ngayon lang sila magkakahiwalay ng ay sabi naman ni Toto, alam naman niya nung nandito si mama nilibing. So ayun, sabi ko, sa bagay magkikita naman yan sila pareho kasi isang destination lang din naman na pupuntahan nila, no? Kahit magkaiba sila ng puntod or libingan, no? Mag-ibang lugar kasi Dumaraw yung gusto ni tito. Doon siya talaga kasi ipinanganak at doon din siya lumaki, no? Hanggang nagbinata at nag-asawa. Nung nag-asawa ay dito na siya kay tita sumama sa Sapian. So ayun guys, malungkot na balita, pero sa pamilya parang ina-anticipate na rin namin yon kasi nung time nga na lumabas kami ng ospital or nilabas sila ng ospital, alam din namin na talagang may mangyayaring hindi maganda kasi nga dahil nga sa katandaan at dun sa sakit, no? Gravity ng kanilang sakit, no? Yung kay tita, nagkaroon na siya ng kidney problem kaya namanas siya. At kidney failure na yun pala, hindi na problem kasi matagal na yung kidney problem niya. Naging na talaga, nag-fail na talaga yung kidney niya nung pinakahuli, no? Tapos samahan pa ng pneumonia. So mga pareho rin kay tatay nangyari na multiple organ failure siguro yung nangyari na yun kasi nga yun, dahil sa katandaan, complication ng mga sakit na hindi na magagamot, no? Nahihirapan na. Kahit yung mga pinakamataas na antibiotic ang gamitin ay hindi na tumatalab, guys. Si tito naman, dahil nga yung cancer of the stomach niya, yung dito niya,
hindi siya makakakain. Namaya talaga ng gusto si Tito guys, no? Grabe yung ano niya, parang mukha siyang dehydrated talaga kasi lagi yan siyang humingi ng tubig, palagi siyang nauuhaw, which is sign of dehydration, ano? Nung nakarang araw pala, bago siya pumanaw, nilagyan pa siya ng cousin ko kasi nurse man yung cousin ko. Kahit nasa bahay lang, kinabitan siya ng dextrose guys, para doon ano yung mga gamot niya sa antibiotic, lahat ng mga kailangan na gamot. Tapos nilagyan ulit siya ng TPN yung pagkain niya guys, na true ano na, yung hindi na dumadaan sa lalamunan hanggang sa stomach kasi nga mahirapan na siya. Kasi nagsuka na rin siya ulit ng dugo nung nakarang araw guys, before siya nagano. Pero kahapon siya guys pinawian ng buhay, mga alas 5 ng hapon. Actually, nung naghihingalo siya doon sa loob ng kwarto, tumawag pa yung isang kamag-anak namin ng ambulansya, no? Tapos dumating yung ambulansya doon. Pero yun nga, sabi ng cousin ko, kasi yung cousin ko wala doon, nandun siya naka-duty sa hospital din kasi nurse nga siya. Wag nang dalhin doon sa hospital kasi nga ganun din naman, hindi na rin siya aabot. At kung makakaano man siya doon sa hospital, tutubuhan lang naman nila yon kasi nga hindi na makahinga. At mapoprolong yung kanyang agony, no? Yung kanyang paghihirap. At si Tito naman nakailang linggo na rin, no? Simula nung namatay si Tita, nakailang linggo na siyang nagdadasal guys na sana kunin na siya, no? Or sabi niya kay Tita, isama na daw siya, no? Lagi yan siyang nananalagi ng ganyan kasi yun ang ini-inform din sa akin, no, nung bantay niya, kasi meron yan siyang 24-hour na bantay na talagang doon natutulog sa kwarto niya, nakabantay sa kanya, nakamonitor. Maliban dun sa CCTV na naka-install dun sa room niya, na makikita naman ng mga kamag-anak namin, yung mga cousins namin sa abroad, mamomonitor nila. Meron talaga isang stay-in na tao doon na yung nag-monitor sa kanya, nagtitingin sa kanya 24 hours a day, no? So yun yung kausap ko. Matagal na siyang nagdadasal simula nung namatay si Tita, na gusto na niyang magpahinga kasi hirap na nga daw siya. Siguro maliban doon sa naramdaman mismo niya sa katawan, yung lungkot guys, yung lungkot na naiwan na siya, no? Naiwan siya ni Tita. So ayun guys, ipapakita ko na lang sa inyo kasi may footage naman ako ng mga ano, no, yung pagpunta ko doon kagabi. Ipapa-play ko na lang dito para makita ninyo yung ano. Tapos mamaya wala pa si Tito doon kasi kinuha siya ng ano kanina guys, nung funeral homes kanilang madaling araw, mga 5 o'clock din. Sabado pa nila yun dadalhin balik sa bahay, no? At doon na siya para sa lamay. So hindi pa napag-usapan kung kailan yung ano guys, yung living. Kasi nga yung isang anak niya, yung kakabalik lang, si Nonoy, no? Bumalik ng Egypt, uuwi daw siya ulit, babalik siya dito. Kagabi nag-usap kami sa video call. Sabi niya uwi daw siya kahit di siya payagan ng employer niya. Kung hindi naman daw siya payagan, magre-resign daw talaga siya para makauwi talaga siya. So mamaya siguro kausapin ko ulit kung ano yung nangyari doon, kung sa kinausap niya yung hamon niya. Kasi kahit di daw siya payagan guys, uwi daw siya talaga. Ito na yung last na serbisyo niya doon sa papa niya So uwi siya kahit di daw siya payagan ng employer. Magre-resign na lang daw siya, no? At siya na lang daw yung mag-aasikaso ng fish pan doon, no? Kasi may fish pan nga rin sila, katulad sa amin, meron din kaming fish pan, meron din sila na minana din namin yan sa mga ancestors namin guys. So ayun, sabi niya ako na lang yung mag-manage ng fish pan kung hindi siya payagan na mag-resign,
leave, no, or ayun, umuwi, mag-resign na lang daw siya sa trabaho, no? Which is very reasonable naman, no? So hopefully payagan naman siya ng employer para hindi na siya kailangan mag-resign, guys, no? So, pero yun na, sinabi niya kahit daw hindi pa siya payagan, uwi talaga siya. So ayun guys, dito muna tayo sa nandito ako ngayon sa San Antonio, no? Dito muna ako dumiretso ngayon kay sabi ko parang yun, kag may mga may mga bigat tayo nararamdaman, stress or kaya dito tayo nagpunta para makapagpagpag, no? At makapag-relax ng konti, no? Maganda kasi ang ambience dito pag nandito ka sa beach area, guys, no? Yung hangin ng dagat at tunog ng alon, yun yung nagkapagpa-relax sa atin, no? So mamaya hanggang 12 lang naman tayo dito, mga kalahating araw, at uwi din naman tayo. Pupunta ako ulit dun sa kila Tito, guys. So ayun, kasi may mga asikasuhin, syempre maglilinis pa dun, ayusin yung mga tolda balik, gagawa ng panibago kasi ibahin namin yung yung tolda ng nakaraan, ibahin na yun, di na yung gagamitin. Lahat ng mga materyales nun tinapon na, bibili naman ng bago ulit, no? Kasi nga yung pamahiin, guys, bawal gamitin yung paulit-ulit ng ginamit mo na before, gagamitin mo ulit, no? Parang hindi yun maganda. Sang-ayon sa pamahiin, guys, pero hindi naman tayo naniniwala doon. Pero yung matatanda kasi natin naniniwala sa mga ganun, so kailangan natin respetuhin, guys. So ayun, guys, doon muna ako sa beach. So dito na tayo, guys, sa beach, ayan, maliwalas ang panahon at kalmado na kalmado. Mga alon, ayan, low tide, guys, kaya malapad yung pwede nating paglakaran, guys, no? Napansin pala natin, guys, na may bakod na yung dito yung dinadaanan natin. Siguro ayusin nila to, saraduhin nila siguro, hindi na tayo makadaan susunod dito kasi ayan, nilalagyan ng bakod, no? So sa bagay, marami namang paraan, guys, na makadaan tayo, no? Hindi lang naman dito yung access natin para makadaan kasi itong beach area hindi naman nila pwedeng isarado to, public space naman to. Ito lang yung mga ganito, yung pwede nilang private na mga lote. Pero itong dito mismo, yung buhanginan, yung dito, yung hindi nila pwedeng sarado to kasi public place ito. So I guess dito muna tayo magtambay. So I guess maglalakad-lakad muna tayo dito. Kumain naman na tayo kanina sa bahay, so busog pa tayo, guys. Mamayang tanghalian na tayo ulit kakain, no? Ito lang muna tayo sa beach para maglalakad-lakad lang. Ayan, guys, napakalawak ng pwede nating paglakaran, no? Kasi naka low tide ngayon, no? So napaka ng area. Ayan, no? Low tide. Malapad yung ating pwedeng lakaran, guys. May mga namamasyal din, guys. Ayan, pansin natin may babae doon na naglalakad-lakad, no? Ayan. Dito rin sa kabila marami din, no? Ayan. Doon may mga nag-walking gaya ng dati. Si nanay nga gusto kong dalhin dito, kaso lang ayaw talaga, nahiya pa talaga siya na makita ng tao na naka-wheelchair, no? Pero hopefully sa katagalan ma-acceptan niya yung reality, no? Na gano'n na talaga. Kailangan na niya, kahit nasa wheelchair siya, kailangan na enjoy yung kanyang life kasi hindi natin alam, no, kung ano yung nangyayari sa atin sa sunod na araw, no? So habang may buhay tayo, kailangan natin enjoy yun, no? Kahit ano man yung kapansanan na meron tayo.
kagaya sa akin, kahit ako diabetico at mahirap talaga kasi kailangan mo mag-inject twice a day para lang mabuhay, ano. At yung mga kinakain natin kailangan nating tignang mabuti, no, kasi nga may mga epekto sa ano natin yun. So ayun, kahit ganun sige lang, hanggang may buhay pa at kaya pa, tuloy lang tayo, guys. Punta tayo dun sa dulo, guys. Gawa tayo ng ano dun. Magsulat tayo dito. So ayun guys, upo muna tayo, no? Matapos na tayo, naglakad-lakad na tayo doon, medyo mahaba na yung nilakaran natin, medyo nahingal tayo ng konti, so upo muna tayo dito sa tabi, guys. At habang ako ay nagpapahinga, ipa-flashback ko muna yung ano, no, yung mga video footage ko nung kagabi, guys, para makita ninyo. So panoorin nyo, guys. Masamang balita, guys. Yung asawa ni tita, guys, yung ano, namatay na rin, no? Pumanaw na rin siya kanina mga alas 5 ng hapon, guys. So andito tayo ngayon sa bahay nila, pumunta tayo doon at tinignan natin. Wala pa yung anak niya, guys, kasi may duty yung ano, yung cousin ko, guys, na nurse. Uwi siya ngayon, after daw yung 10 o'clock pa yung out niya. So after nung out, mamaya didiretso yun dito. So pero pinuntahan ko na, guys, yung ano, pumunta na ako ng funeral homes at sinabihan ko na doon para bukas ng umaga ay anuhin nila dito, puntahan nila. So ayun, guys, may mga tao doon sa bahay na yung mga kamag-anak ni tito at yung mga ano din namin, relatives namin. So ayun, bukas siguro 6 o'clock, no, baka katulad din nung kay tita, 6 o'clock nila kukunin si tito dito, yung sa funeral, no. Balik muna tayo dun sa, punta muna tayo sa airport na lang muna tayo kasi medyo mainit na, guys. At ano, hindi kasi masyadong mahangin sa ano, sa Baypay, no.
ano na yung init. Kaya ano tayo muna. Tayo sa tambayan. Pahinga muna tayo doon. So, andito na tayo sa tambayan guys. Dito muna tayo magpahinga. Kasi alas 9 naman na at hanggang 12 o'clock lang tayo dito guys. So, medyo mainit na dun sa beach ano. Wala kasing hangin guys, masyado. So, tapos medyo ano na yung init. So, sabi ko dito na lang tayo magtambay sa sa airport. No? Kasi dito naman talaga yung ating tambayan. Dito tayo nakakatulog guys. Andito pa rin tayo sa city no. Wala na ako sa tambayan guys sa airport. Actually dito ako sa may malapit sa car wash no. Magpapakarwasan na ako kaso lang madami kanina nakapila doon na sasakyan na magka-car wash din ano. So hindi na lang ako, sabi ko sa bahay na lang. At medyo alanganin naman na oras kasi 10 o'clock na no. Or 10:30 na actually. So pala makwento ko lang guys kasi kahapon di ba nga na namatay si Tito mga 5 o'clock, pero before that tumawag din sila ng ambulansya di ba. Tapos yung pamangkin ni Tito, yung doktor, yung vice mayor namin doon sa PN, siya yung vice mayor at the same time doctor din kasi yun siya. Andun din siya guys, pumunta din siya doon. Pero nagsabi yung cousin ko na nandun sa doctor's hospital naka-duty, yung anak ng tito kong namatay ay wag na dalhin sa hospital si Tito kasi nga yun nga hindi na rin din naman siya doon aabot at kung aabot man siya ay for sure na tutubuhan kasi nga hindi na makahinga. So nagkaroon guys ng konting tension kahapon actually dun sa bahay. At nagalit yung pamangkin ni Tito, yung doktor nga. Kasi nga syempre gusto niya, syempre naiintindihan din natin, gusto niya na ma-revive si Tito or madala sa hospital talaga. Andun naman na yung ambulansya, kaso nga lang wala, nagkaroon ng konting doon tension nung time na yun kasi nga nagsabi na yung cousin ko din na nandun na
inatasan na magbantay kay Tito na wag na daw dalhin kasi nga yun ang sabi nung anak, no? Yun ang bili ng anak na pagka may problema na ganun, wag nang tumawag ng ambulance or anything na o kumpa na effort pa na dadalhin pa si Tito sa hospital dahil nga ano na rin din yung kalagayan niya, no? So syempre nagalit yung nagkaroon ng tension doon. Nagalit yung pamangkin ni Tito na yung doktor, bakit daw hindi na dadalhin, pwede pa naman yun daw na pwede namang dalhin sa ospital. Kung mamatay man sa ospital, at least ginawa nila yung lahat ng makakaya nila para madugtungan yung buhay ni Tito. So yun guys, may conflict kahapon, may konting tension kahapon at nagalit talaga yung pamangkin, medyo nagkaroon ng sa parang sinuntok pa niya ata yung pader doon sa gilid sa sobrang galit siguro niya na yung niya, yung kalooban niya, which is may understandable naman kasi pamangkin talaga ni Tito yun guys, dugo niya yun yung sa side ng niya, yung si Tito tsaka yung nanay noon magkapatid, no? So ayun, intindihan ko naman. Tapos sa cousin ko naman, yung sa side naman ni Tita, yung nagsabi na wag nang dalhin sa ospital, yun ay sinunod lang naman niya kung ay yung binilin sa kanya guys, no? Binilin sa kanya nung yung cousin ko, no? Na anak ni Tito, na pagkaroon ng ganun na mga sitwasyon, wag na daw mag-abala na tumawag pa ng ambulance at dalhin sa ospital kasi nga nung hopeless case na yung magiging senaryo, sa ospital lang din yung mamamatay si Tito. So ayun lang guys, gusto ko lang ikwento para at least, no, pag mapanood ng pamilya, alam din nila yung mga nangyari, no, bago yung mga naging senaryo, no, which is understandable naman both sides, no, sa side ni Tito, sa side ng sa amin, kami kasi sa side ni Tita, no. Si Tito ay hindi namin kadugo, naging lang namin siya dahil sa kay Tita, no. Si Tita yung kadugo namin, pero yung isang na yon, yung doktor na yun nga nandun at nagalit, yun ay talagang kadugo ni Tito, no. Yung mama nun at si Tito ay magkapatid, pero yung mama niya patay na rin din yun, yung wala na rin. So siguro dahil nga yun na si Tito is parang tinuturing na niya na ama niya, so masakit din sa kanya guys. Naiintindihan naman namin yun guys, kahit sino naman siguro ganun din yung mararamdaman, no, na parang feeling mo na pinabayaan o pinayaan na lang na mamatay yung tito niya. So ayun guys, sana maayos, no, sana magkaano yung pamilya at ma-accept na ganun na talaga ang sitwasyon, na hindi na namin kayang i-prolong, no. Kasi si Tito mismo, kung naririnig nila, kasi wala naman sila doon, hindi naman sila yung parating nandoon na naririnig ko ano yung sinasabi ni Tito. Kahit kami kasi sinasabihan namin ni Tito na gusto na niya magpahinga, pagod na siya, hindi na niya kaya yung agony na nararamdaman niya. So yung doktor na yon, yung si Doc, yung vice mayor nga namin, minsan lang naman siya nadalaw doon, no. Minsan nga naka-mention si Tito na parang masakit, maano din yung loob niya kasi bakit di siya na binibisita nung kapatid niya nung sa Dumaraw, at yung sila nga yung mga pamangkin sa side niya. Siguro naman kasi busy din naman sila, no, at malayo isa kasi Dumaraw, di ba? Tapos kami naman nandito lang naman kami sa kapitbahay lang naman kami, so anytime pwede kami makadalaw guys. So ayun, napuntahan namin si Tito kahit papaano, nasamahan namin siya sa kanyang no. Pero yun nga, lagi niya sinasabi na pagod na siya, na iniindan na niya yung tiyan niya, iniindan na niya yung kanyang yung kanyang dito, yung hindi na siya makahinga, no, kasi mayroon nga siyang pneumonia, no. Saka hindi na siya makakain guys, kaya nung last few days
naka-TPN na siya guys. Yung pagkain niya is dextrose na, no? Doon na dumadaan. Hindi na siya kumakain through his mouth kasi nga naka-block na yung tiyan niya guys, at sumusuka na siya ng dugo. Yung dugo na nasukan niya is hindi na yung fresh blood, yung parang nag-clot na ng mga blood na itim na guys, ano, buo-buo na, no? Ganon din sa dumi niya guys, lumalabas na doon, medyo ano na yung dumi niya, maitim na, which is an indication na yung blood mismo is sumasama na doon sa dumi niya. So ayun guys, mahirap kasi yung sitwasyon ni Tito kasi late na na-detect yung kanyang cancer sa stomach, which is stage 3 na, no? So ayun, kung sana ay naagapan ng mas maaga, baka siguro nagawa ng paraan, no? Kasi may pera naman, meron namang mga resources. Ang problema ay kahit siya hindi niya alam na meron siyang iniindang ganun na sakit, no? Kasi si Tito guys, ano yan, active yan siya. Nagtatanim pa rin siya ng mga gulay-gulay sa ano, at paratihan siyang may ginagawa guys. Hindi siya yung upo lang, higa, you know? Katulad ni Tita na walang masyadong ginagawa. Si Tito iba, paratihan siyang may ginagawa. Either magtatanim yan siya dyan or maglilinis ng bahay nila. So parating ano yan siya, no? Yung lately lang nung nalaman namin na may sakit siya at ganun na, stage 3 na, so malala na yung sakit, medyo yun, dinadamdam niya na at medyo nag-ano siya, humina na siya ng humina kasi nga siguro emotionally nadidepress na rin din siya hanggang sa nga tinuyan na nga siyang naubusan ng lakas guys. So sa amin naman guys, hindi naman sa gusto namin si Tito na mawala, kundi gusto na rin namin kasi siya magpahinga guys, kasi nga nakikita na namin yung hirap, no? Nakikita na namin yung kanyang agony, no? Yung kahit mabuhay man siya na ganun na sitwasyon niya, hirap na siya guys. So mabuti na rin din na nakapagpahinga na siya, no? Kasi yung isip niya guys malakas pa, pero ang problema yung katawan niya bumibigay na, no? So si Tito sana malakas pa yung ano nun, yung sharp pa yung mind niya, pero yung kanyang katawan bumigay na guys. So ayun lang guys, i-share ko lang at maya uwi namin din naman ako, no? May dadaanan lang siguro ako, may bibilin lang ako na mga kailangan ko kasi inaayos ko pala yung motor, no? Yung dati naayos ko na yung motor ko nung luma. Ngayon naman tininturahan ko na, i-retouch ko na yung paint. Hindi naman totally na repainted ang buong flarings, kundi may mga ni-retouch lang ako konti at inayos ko lang yung mga sira, no? Yung meron pang sira, pero syempre dahil sa katagalan lahat halos ng mga pyesa ay palitin na, so pinaunti-unti ko lang guys habang pwede pa naman yung iba. Kung ano yung talagang kailangan palitan na, yun lang muna inuuna kong palitan, no? Para hindi tayo masyadong maggastosan, ano? Yun namang motor na yun ay mahaba na ang serbisyo, no? So more than 20 years, almost 30 years na yung serbisyo ng motor na yun. So understandable naman na masisira na. Kasi nga yung mga motor ngayon na mga bagong bili lang after 5 years ang dami ng sira, no? So yun ay bonus na yun, hanggang ngayon ay nagagamit pa siya guys. So ayun lang guys, update ko na lang kayo mamaya at pupunta ako dun sa kay Tito or sa bahay nila Tito kasi wala pa naman yun siya dun mamaya. Bukas pa yun siguro siya dadalhin doon, no? Or sa sunod na araw pa, Sabado siguro. So ayun guys, yun lang. Ang oras natin ay 11:30 na. 12 o'clock yung out ng bata. So punta na tayo ng school guys.
So ayun guys, nandito na kami sa bahay, no? Kakadating lang namin. Ang oras ay 12:30, no? 12 o'clock kami nakaalis sa Ruas kanina. So ayan, ang oras ay 12:30. Tapos pupunta ako mamaya doon sa kabilang bahay guys. So ayun guys, pupunta tayo dito sa kabilang bahay guys. Ginagawa na nila yung tolda. So ayun guys, doon na tayo galing, no? Tinignan lang natin yung mga ano nila, no? Yung mga ginagawa nila, no? Nilinis nila, tapos nilagyan na nila ng tolda yung ano, tsaka mga ilaw guys. So bali okay naman na guys. Nandito na rin yung anak guys. Ayan yung ano, sasakyan niya. So bukas pa naman si Tito dito dadalhin, no? Kasi nandun naman sa funeral parlor. So ayun, babalik na lang tayo dito bukas ulit. So ayun guys, thank you so much for watching. Yun lang, at update ko na lang kayo bukas. Yun, thank you so much, bye bye.